Salamat sa Diyos sa mga unang pangangaral. Kagabi, narinig natin kung ano ba yung nagbubuklod sa atin, bakit tayo may pakikipag-isa sa isa't isa. Una ay dahil meron tayong pakikipag-isa or ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. And then kanina, which is very fresh pa sa atin, ano yung dapat nating i-overcome. No, kung ako yung nag-discuss nun, sabihin ko dahil lang sa kasalanan, kaya meron tayong individualistic na persuasion. Pero maganda dahil meron tayong binalikan na history. Salamat doon, Pastor Joseph. Ngayon, in our last session, we will answer the question, para saan ba ang lahat ng ito? Why God made us a community? And what is the goal of this togetherness and overcoming? Oh. Ayan. Ano ba yung layunin? Bakit tayo nagsasama-sama? Merong isang kwento nung narinig ko sa isang pastor na komedyante. Hindi ko alam kung pastor o komedyante. Pero maganda yung natutunan ko sa kanya kasi sabi niya, nung nagkaroon daw sila ng reunion ng mga kaibigan niya, ginabi na sila, tapos minimessage siya ng asawa niya, tapos nagpaalam na siya. Siya yung unang nagpaalam. So yung ibang mga kaibigan niya single, siya lang yung married. Tapos sabi niya, pre, minsan na nga lang tayo magkasama-sama, uwi ka, yung asawa mo, palagi mo namang kasama yun. Sabi niya, yun na nga eh. Kaya ako uuwi kasi siya yung lagi kong kasama. Siya yung matagal ko pang makakasama. Kayo, minsan ko lang naman kayo makasama. Pabiro siya, pero merong truth na kung sino yung mas madalas mong makakasama, mas sigit mo dapat yon na pahalagahan. And that is same sa atin bilang mga Kristiyano. Hindi lang tayo dito sa mundo magkakasama. Magkakasama tayo hanggang sa walang hanggan. Magkakasama tayo hanggang sa kaluwalhatian. No? And we want to give a very deep or very malalim na pagpapahalaga sa pagsasama-sama ng iglesia. Pero hindi lang dahil magkakasama tayo, hindi yun yung pinaka-ultimate reason. There is an ultimate reason beyond or higit kaysa sa ating pagsasama-sama. So, again, our goal is not merely for survival or comfort or harmony or avoiding conflicts. Lalong hindi ito patungkol lang sa performance night mamaya. Hindi ito doon sa mga ginawa nating paglalaro. Masaya yon, mabuti yon. Those are good things. We can even say those are blessings, but none of them are the ultimate goal. Ito yung madalas na pagkakamali ng marami. Ang iniisip ng iba kung bakit nagsasama-sama ay upang maging masaya. Hindi laging masaya. Yeah. But as for us, the ultimate goal why we gather together is the glory of God. This is the goal of every true Christian community. Kung hindi ito yung goal natin, if not for the glory of God, even our greatest community in this world will just become an idol. Tandaan, a community without the glory of God becomes idolatry. Now, sabi ni Thomas Watson, the glory of God is the silver thread which must run through all our actions. So, nung una, hindi ko maintindihan ano ba yung silver thread na yan. Pero yung silver thread pala, yun yung sa mga nagtatahi, ito yung parang visible shining line sa garment na ang purpose nun para i-unite yung damit, parang ipatibayin yung buong kagamitan. Ang layunin nun ay para mas matibay na magkasama-sama yung every part ng garment, no? Ganun din sa buhay ng mga mananampalataya. No? The honor and glory of God is the silver thread na kung saan yung mga ginagawa natin dapat ang hinahangad ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Again, the goal of our togetherness and overcoming is 1 Corinthians 10:31. Ano sabi doon? Whether you eat or drink or whatever you do,
Do it all for the glory of God. So parang pinapakita rin ng text na yun sa atin na yung togetherness and overcoming are both action words. What we need to do. Those are what we must do for the glory of God. The glory of God is the reason why we gather, why we bear burdens, why we forgive, why we serve, and why we overcome together. Minsan alam natin, pero maganda rin na mapanaliwa sa atin. Kasi kung Kristiyano ka, yun naman talagang hangarin mo kaluwalhatian ng Diyos. So mamaya itignan natin. But again, ang point natin is yung unity or yung togetherness is not the ultimate, but the glory of God is. Yung togetherness and yung overcoming, those are both means. Pero gaano man ito aganda, hindi ito yung intensyon at nilalayo ng ating mga ginagawa. Pwedeng ma-enjoy natin yung mga yon, pero hindi yun yung layunin. We aim not for the lesser beauty. Ang aim natin ay yung greater beauty, which is the glory of God. Nothing is greater than the glory of God. At mapapatunayan yan sa buhay ng mga Kristiyano, no? Pinapatunayan yan sa atin as we live our lives bilang mga Kristiyano or bilang parte ng komunidad ng mga Kristiyano. Kung hindi natin layunin yung glory of God, we are like the clubs or NGOs or mga social groups, no? Hindi ganito yung iglesia ng Panginoong Hesukristo. Mapapansin niyo na napakaraming communities, nagtutulungan naman sila. Parang meron din ganito, may mga camp din sila. May mga ginagawa rin sila para pagtibayan yung pagsasama-sama nila. Sa mga, di ba, may mga company tayo, may mga team building pang ang ginagawa para pagtibayan yung pagsasamahan kasi mas magiging maayos daw yung trabaho. Pero ang goal nila, business. Ang goal natin ay glory of God. Actually, this is the only community that will aim for the glory of God. Ang komunidad ng mga mananampalataya, yung maglalayon ng kaluwalhatian at karangalan ng ating Diyos. So, again, you have heard the term, the glory of God, pero ang tanong natin, what is the glory of God? By definition, the glory of God is the greatness, goodness, and beauty of God made visible. Actually, nung inaaral ko to, in systematic theology, madalas gumagamit siya ng dalawang category, no? Dinidefine niya yung intrinsic glory, yung essential ng Diyos, ano yung meron sa Diyos, ano yung kanyang mga attributes, ano yung kanyang yung beauty and worth and perfection of God. Ito yung hindi natin maaagaw. Ito yung hindi i-share. Ito yung meron ang Diyos lamang. Pero there is this ascribed or manifested glory na tinatawag. At ito naman yung kung paano dinidisplay yung glory ng Diyos sa paglikha, creation, sa pagliligtas, redemption, and even in the life of God's people, the church. So, yung difference lang naman ng dalawa na yon ay para lang mas ma-define ng mas maigi, we cannot add or wala tayong maidadagdag para ma-increase yung intrinsic glory ng Diyos. But we can display His manifested glory through His intrinsic glory bilang magkakasama as a redeemed community. So again, we are to display God's glory because it is designed by God. So pag sinabi natin na ang goal natin together is the glory of God, ang layunin natin ay ma-display kung sino yung Diyos na meron tayo. Kaya nga merong argument na parang, pag tinanong mo iba, gusto naman talaga nila na makilala yung Diyos. Pero, pag tinanong mo, hindi naman sila magsasabi na hindi ko gusto yung kaluwalhatian ng Diyos. Pero it's the same Ang paghahangad ng kaluwalhatian ng Diyos ay paghahangad na mas lalo mo pang makita ang Diyos at makilala ang Diyos. Kaya nga minsan may mga kilala tayo na nagsasabi, kilala ko ang Diyos. Pero hindi na nila hinahangad na makilala pa yung Diyos. At yung mga tao na yon, they will not go after the glory of God. They are those who just claim that they want, that they know God,
but they will not go further than that. Kaya marami, sabi Christian sila, walang church or walang ginagawa para mas lalo pang makilala yung Diyos. But I will not go further on that. Again, we are to display God's glory because it is God's design. So, ang ginawa ko dito ay bumalik ako sa anthropology, no? Para makita natin na ito yung layunin natin, tignan natin kung bakit tayo nilikha. Familiar tayo doon sa ano yung chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. That's because we are created as God's image bearer. Genesis 1:26 and 27. At being an image bearer is about showing God's glory. No? We are mirrors of God's character. Kapag nagmamahal tayo, nire-reflect nito yung pag-ibig ng Diyos. When we create, it reflects God's creativity. Kapag pinipili natin ang hustisya, dahil yun ay nire-reflect natin yung katuwiran ng Diyos. Kapag nagpapakita tayo ng awa, dahil yun ay nire-reflect nun yung biyaya ng Diyos. Sabi sa Isaiah 43:7, sila na aking nilikha ay para sa aking kalwalhatian. Tayo na nilikha. Again, we can generalize that, pero ang point nun ay tayo na mga tao, we are to exalt. Hindi ito parehas nung kagaya ng puno na nagbibigay ng glory sa Diyos. Tao yung mas higit. Kasi ang puno, hindi mo naman nakikitang nananalangin. Ang kahit mga pag-aalay, hindi rin. There's hierarchy din, no? Higit yung tao sa pag-display ng glory ng Diyos. We will go further on that as well. Kung ito ay totoo sa bawat Kristiyano as image bearer, then our togetherness magnifies the display of glory of God. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng isang larawan na isang stroke pa lang, alam mo na maganda na siya. No? So isang stroke, maganda, galing nito, artist. Di ba pag bata, pag nagdo-drawing, alam mo na hindi pa siya mahusay magkulay kasi iba-iba salu-salungat yung pag-shade niya. No? Pag magaling na artist, makita mo pulito kahit isang kulay lang. Minsan yung iba nga parang same color, kaya niyang magbigay ng ano. Pero ang point dito is, mas maganda kung may iba't ibang mga kulay. So parang ganun din. No? Marami, as we go together, kung ang pagkakalikha sa isang individual ay para luwalhatiin ng Diyos, that's just a piece of the puzzle. Pero kapag pinagsama-sama, mas lalo mong mas makikita yung kaluwalhatian ng Diyos. Ang gusto kong makita nyo din dito, on Genesis 1:26, pag binalikan natin yon, sabi doon, let us make man in our own image. Yung as man, it shows that God is in community itself. Ang alam natin is triune community, di ba? Tapos yung wordings, which is very interesting, is yung let them rule. Plural siya. Hindi pa nililikha yung tao, ang ginamit na ay plural. So, ibig sabihin, by design, hindi talaga niya dinisenyo ang tao na mag-isa. Ang disenyo ay merong kasama. No? It's God's design since Genesis 1. No? Pero bakit magkakasama? Ang nilagay ko dyan, because God's glory is too big for one another, for one person to reflect alone. Nabigyan na rin ng clarity dito sa mga previous study, pero paano ang isang tao ay makakapagpakita ng, paano natin mai-display yung pag-ibig sa mga hindi karapat-dapat kung mag-isa ka lang? Paano tayo makakapagpatawad, makakapaglingkod kung mag-isa ka lang? Paano tayo makikipag-isa o magkakaroon ng ugnayan kung mag-isa ka lang? So, the word relational is not possible kung mag-isa ka lang. These are good blessings na possible lang when we are in a community. So, even those who are introvert, pagpansinin ninyo, hindi nila gugustuhin na mamuhay sa isang isla. They can live on an island parang for a time.
Pero maghahanap at maghahanap pa rin sila ng kasama. Mag-aalala pa rin sila sa mga mahal nila sa buhay. Dahil ang disenyo talaga sa tao, kahit meron tayong mga differences, ay meron tayong makakasama. So tandaan natin, yung pagsasama-sama, it reveals the relational glory of God. Only relationship can reflect a relational God. Mas maiintindihan natin bakit nakikipag-ugnayan ang Diyos sa tao, o bakit meron tayong ugnayan dahil ang Diyos ay nakipag-ugnayan sa tao. Sabi dun sa John 13:35, your love for one another, yung pag-ibig nyo sa isa't isa ang magpapakita sa mundo. No? Ipapakita nito kung sino yung Diyos, kung sino si Kristo. Ito yung salita, no? Para maipakita nyo sino yung mga disipulo. No? Every one another command aims to make God visible, dahil bawat isang command na yon ay nagpapakita o nagdi-display ng kalikasan ng ating Diyos. So nakikita ng mga tao ang Diyos kung paano natin tratuhin yung isa't isa. It should display the who God is, kung sino yung Diyos na ating sinasamba. So, what kind of togetherness glorifies God? So, ito na yung medyo mas deeper, no? Hindi lang basta pagsasama-sama. Ito yung pagsasama-sama na merong pag-ibig. And nabanggit din kanina, yung pag-ibig displayed in kung paano natin buhatin yung kabigatan ng bawat isa. Kapag nagmamahal tayo, naglilingkod tayo, at tinatanggap natin yung isa't isa despite of our differences, nakikita dito yung kabutihan ng Diyos. Kapag dinadala natin yung kabigatan ng isa't isa, nakikita dito yung habag ng Diyos. Nakikita dito yung puso ng Diyos. Sa Galatians 6:2, yung puso ng Panginoong Jesucristo mismo. No? Yung nag-glorify yung Diyos sa mga pagsasama-sama na merong pagpapatawaran at pag-aayos. Nakikita ng mga tao yung awa ng Diyos kapag mas pinipili natin na magpatawad at mas hinahangad na mag-reconcile. Kaya hindi ko rin masisi kung merong mga taong mag-iisip or merong mga nakarinig sa atin nung sinabi ni Pastor Joseph kagabi na magiging maayos naman sa glory. So doon na lang sa glory. Yung iba mapapaisip, baka hindi talaga totoong Christian yun. Kasi nga, kung sila ay mga tao ng Diyos, dapat hinahangad nila or dinidisplay nila yung pagpapatawad ng Diyos as they forgive and desire to be reconciled doon sa mga nagkakasalang mga kapatid sa kanila or sa mga nagkakaroon ng conflict na mga kapatid nila. So, nilagay ko din dyan yung togetherness in holiness, in worship, and in faith. Dahil kapag ang mga mananampalataya ay nagsasama-sama at nananalangin at sumasamba at nagtitiwala sa Diyos na magkakasama, anong pinapakita nun? Na ang Diyos ay karapat-dapat. Whenever we gather, kahit na convenient or inconvenient, lalo na kapag inconvenient, anong pinapakita nun? Kahit na pinakamahirap na sitwasyon, worthy ang Diyos na maging reason ng pagsasama-sama. Laging pinapaalala sa atin sa iglesia pag nagtitipon-tipon tayo na hindi primarily ang dahilan ay i-please natin yung mga taong naghahanap sa atin. Ang unang naghahanap sa atin, brethren, pag nagsasama-sama tayo ay ang Diyos. Pag hindi tayo nakakasama sa pinagsasama-sama ng Diyos, ang Diyos yung unang humahanap sa atin. And that's what matters. Kasi minsan pwede nating baliwalain yung iniisip natin na kapatid natin na akala natin hindi natin napapansin. Pero pag hinanap ka nun, yun ay tinig ng Diyos na naghahanap sa'yo. May Diyos na naghahanap sa'yo. Kaya alisin natin yung ideya na parang wala namang makakakita. Huwag mong isipin, hindi ka nakikita ng Diyos. Kung Kanya ka, hinahanap ka niya. So, napakahalaga nung pagsasama. Dahil pagpapakita yon na anuman yung sitwasyon natin, higit
na karapat-dapat ang Diyos. Huwag tayong umalis dun sa dahilan. Umulan eh. Hindi, kahit umulan, karapat-dapat ang Diyos. May mga ganon. So may mga times na hindi talaga natin kaya, pero God knows our hearts. Kahit hindi tayo, for times na may sakit tayo at hindi tayo makasamba. Kung meron man dito, halimbawa si Arvin mag-preach, tapos ikulong. Hindi pa naman tayo mahabot sa ganun. Makulong siya. Hindi siya makakasama sa pagsamba. May mga ganong instances. May mga ganong instances na wala man yung pagsasama-sama, iisipin niya na karapat-dapat pa rin ng Diyos. No? God is worthy, kaya dinidesire ko na makasama din yung mga tao to display to the world that God is worthy. This is why the world is supposed to see something different in the church. Dapat ang nakikita sa iglesia ay hindi lang mga nice people, pero mga tao na ang nire-reflect ay Diyos. Alam mo yun, pag nakita mo yung kapatid mo, ang naaalala niya ay Diyos. Napapaalalahanan ka ng mga pagkakasala mo or pagkukulang mo sa Diyos. Eh, one of our family worship, yun yung isa sa mga argument ko bakit sinabi ko na as an image bearer, ang tanong pag nakita ka or kakilala ka ng iba, mapapaalalahanan ba sila na merong Diyos kung saan haharap sila at mananagot sila? Tagapagpaalala ka ba sa mga pamilya mo? Tagapagpaalala ka ba sa mga kaibigan mo na merong Diyos na ultimately sa Kanya tayo mananagot? Pag namatay tayo, haharap tayo sa Kanya. No? Or magugulat pa, no? Sa office. Christian ka pala? Ako din eh. No? Kailangan niya pang sabihin na Kristiyano din siya. Pero yung iba, minsan kahit hindi na natin sabihin, no? Like for example, sa lolo nila Japet, no? Ang naalala nila, pag umaga, nagpapatugtog ng hymn, tapos nagbabasa ng Bible. Pero, hindi sinabi ng lolo na, mga apo, Christian ako. No? Hindi kailangan sabihin ng lolo na Christian ako para sabihin nila at maniwala sila at ma-persuade sila na Christian yun. No? Meron siyang ginagawa na nagre-reflect kung sino yung Diyos. Karapat-dapat palang kilalanin ng Diyos. Babasa siya ng Bible eh. Karapat-dapat pala na awitan parangalan ng Diyos. Kasi no matter what, ganun yung ginagawa niya consistently. We are to reflect, as an image bearer, we are to reflect God's glory. Pag nagsasama-sama tayo, ultimately, kailangan natin paalalahanan na hindi lang tayo mabuting komunidad, tayo ay komunidad para sa kaluwalhatian ng Diyos. Let ARBC be reminded not as a reformed church, but as a church that will give glory to God habang tayo ay naririto. Habang tayo ay nagkakasama-sama, tayo ay iglesia na we will always aim for the glory of God. Now, binanggit na rin, no, yung lagi natin problem whenever we talk about holiness, whenever we talk about what is good sa buhay ng iglesia o ng Kristiyano, problema, we all fail to reflect God's glory dahil sa kasalanan. Yun yung wording sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yung falling short doon ay dahil hindi natin nare-reflect yung glory ng Diyos whenever we sin. Pag nagkakasala tayo, anong kaluwalhatian o ang Diyos hindi nagkakasala. We fall short because hindi natin nare-reflect yung kaluwalhatian ng Diyos or hindi natin nare-reflect yung Diyos kapag nagkakasala tayo. And ano yung impact din ng kasalanan? It breaks togetherness. Yun lang naman din yung isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakawatak-watak. Sa Genesis 3, nagkaroon ng pagtatago na makikita natin doon sa relasyon ng tao at Diyos dahil sa hiya. Yun yung bunga ng pagkakasala. Nagkaroon ng unang blaming game between Adam and sa mag-asawa na si Eve. No? Nagkaroon ng pagkakahiwalay o paghihiwalay at least doon sa
sa Diyos nung naalis sila sa Garden of Eden. So, mayroong mga mabubuti na natanggal sa kanila. And it becomes worse as later on as we read yung nangyari after the fall. So, yung kasalanan, ang ginagawa niya sa atin ay maging focus lang tayo sa sarili. It also leads us to being prideful and even self-protective. No? Selfish na. Sabi ni Richard Baxter, self-love is the greatest enemy of church unity. Kapag focus ka sa sarili na lang. Kaya di ba minsan, isa sa mga na-encounter at isa sa mga mabibigat na naranasan natin, may humiwalay dahil isa sa mga reasons is dahil hindi convenient. Hindi ko na nakikitang convenient. So, handa silang humiwalay sa iglesyang pinagsasama-sama ng Diyos dahil lang dahilan, hindi na convenient. And hindi, parang pinakita lang nun yung isa sa mga kasalanan na pwedeng nasa atin din ngayon na dapat nating patayin. Do not just be after convenience. And aiming for convenience is usually, ang dahilan nun ay dahil ang focus na natin ay sarili at dahil yon sa mga kasalanan natin na hindi na-address. So, ang solusyon pa rin ay walang iba kundi ebanghelyo. Ang Panginoong Jesucristo, yung nag-restore ng image na sinira ng kasalanan, yung imahe na dapat nagdi-display sa glory ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo yung nagpanumbalik. If we see Colossians 1:15, pinakita doon ang Panginoong Jesucristo ang imahe ng hindi nakikitang Diyos. He is the radiance of God's glories in Hebrews 1:13. So, anong pinapakita nun sa atin? Yung sinira, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, mapapanumbalik sa atin. Kung nasira yung pagiging image bearer, ang nare-restore, ang tanging paraan para ma-restore yon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, we are restored into God's image. 2 Corinthians 3:18, anong sabi doon? We are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Ang makikita natin dito, yung sanctification pala, it is a restoration of the image of God so that the glory of Christ is displayed in the church. Ang pagpapabanal ay hindi nakafocus din sa'yo. Ang pagpapabanal ay restoration mo na nasira as image bearer of God para saan? Para sa kaluwalhatian ng Diyos na mas nahayag sa loob ng iglesia. It is displayed in the church. Sa pamamagitan din ng Espiritu, we are formed into one body. Sabi sa 1 Corinthians 12:12-13, no? In one spirit, we were all baptized into one body. And even through the church, we display God's glory together. Sabi dun sa John 17, yung sa panalangin ng Panginoong Jesucristo, 22-23, ito yung pinakaano ko, na the glory that you have given me, I have given to them, that they may be one even as we are one. Yung glory na yon ay yung manifested glory na nawala. No? Nawala sa mga nagkakasala, pero at John 17 is just telling us Christ is the restorer of the broken image bearer. Sa mga nawasak na tagapagdala ng imahe ng Diyos. One of the teachings ni Pastor Noel na napakinggan ko sa isang nagsisimulang church na tayo daw yung mobile monument. Ang ginamit niya yung kay Rizal, na yung monumento ng mga bayani, pagpapaalala yan sa mga bayani at mga ginawa nilang kadakilaan. Pero ang church daw, ang monument ng Diyos, mobile monument. Dahil yung church ay nagpapakita at nagpapaalala ng glory o kagandahan, kaluwalhatian, yung pagiging higit, pagiging worthy, yung perfection ng Diyos. So,
Ang point natin is because of the gospel of Christ, His church becomes the mirror of God's love, the family of God's mercy, and the community of God's character and the display of God's glory. Hindi perfecto, but it is being perfected. Ang iglesia ay hindi perfecto, pero ano bang Tagalog ng being perfected? But you get the idea, no? Hindi ba ganito yung nakita natin ng mga Kristiyano sa Book of Acts? They started in Pentecost kung saan ang iba't ibang mga tao ay pinagkaisa para sa kalwalatian ng Diyos, and they were empowered by the gospel to spread the gospel. Tapos, kabaliktaran nun, yung nangyari doon sa Babel, yung binabanggit ni Pastor na nung nakaraan, no? Nagkakaisa sila para labanan yung Diyos. At bakit natin nasabing nilalabanan nila yung Diyos? Kasi ang gusto nilang itanyag ay hindi Diyos, kundi yung kanilang sarili. So, think about that. Whenever you want to exalt yourself, paglaban siya sa Diyos. Being prideful is paglaban sa Diyos. At ano yung ending ng yung nangyari sa Babel? Nagkahiwa-hiwalay sila. Nagkahiwa-hiwalay sila dahil meron silang maling layunin. And we don't want that to happen to our church. Magkahiwa-hiwalay dahil sa maling layunin. And that's a call for us to go back doon sa ultimate reason why we are together, and that is the glory of our God. So, how do we practically aim for God's glory in our covenant community? So, ang sasagutin natin dito or titignan natin yung mga practical actions in our relationship. Ano yung dapat natin gawin? Ano yung dapat nating isabuhay or practice? At ano yung dapat nating i-pursue? It's like creating the right culture within our community. Ito yung section for our outward actions or yung ating relational behavior. But before anything else, ano nga ba yung traits na dapat makita natin sa isang God-glorifying community? Ano yung mga dapat nating makita in a God-glorifying community? So, a God-glorifying church ay merong, it is marked by love, truth, holiness, humility, mga binanggit din ni Pastor kanina, prayer, accountability, hospitality, sacrifice. Those are things na dapat makita sa ating iglesia. So sabi ni John Owen, ang hadlang sa paglago sa biyaya ng marami is because of the lack of community. So parang ang hamon din sa atin dito na huwag nating pabayaan yung pagsasama-sama, lalo na kung alam natin na yung pagsasama-sama ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. If our gathering will exalt who God is, ipapakita nito kung sino ang Diyos, huwag nating maliitin or maging wala lang sa atin. Parang indifferent tayo. Kung mag-gather sila, kahit wala naman ako, magtutuloy sila No. It should be our concern. Kung kaya, a church grows when it meets together, pray together, confesses together, and loves together. Gagawin natin yon at lalago tayo doon kapag tayo ay magkakasama. Ito yung layunin natin sa ating mga relasyon. We are to counsel one another. Kapag nagka-counsel tayo sa isa't isa, ang sinasabi natin ay hindi opinion lang natin, ito yung mga katotohanan mula sa Biblia. It is love when you speak truth to your brethren. Kaya laging maririnig niyo si Pastor Joseph and even yung ibang mga mangangaral na gamitin natin scripture. Balik tayo sa scripture dahil yun yung pag-ibig Ibigay mo sa kanila yung katotohanan. Pwede mong questionin, pero let's argue on the truth of the scripture. And when we do counseling, we address sin,
in a gently manner, Galatians 6:1. But again, the very reason is for us to encourage them to go back to the holiness and to repent of their sin. May mga, siguro may mga instances na nakikita natin paano ba yung gentle na ibalik sila. Again, paalalahanan mo rin sila ng mga katotohanan. When you speak of the truth, yun yung gentle. Minsan parang nakadepende tayo sa approach, pero what is important is that it is based on truth. Base sa mga katotohanan. Hindi ka lang nag-argue dahil sa nararamdaman mo or sa situation mo. You argue on the truth dahil yun yung pinakakailangan niya. No? Ano pa? We aim for God's glory in our relationship. Ang layunin natin ay kalwalatian ng Diyos kapag nakikita sa atin yung pagpapatawad dahil tayo ay pinatawad ng Panginoong Jesucristo. Naipangaral to sa iglesia natin, Colossians 3:13, kay Brother PJ ba yun? Or hindi ko maalala kung sino yung exact na nangaral. Pero ang ganda ng wording, sabi doon, bear with one another. If anyone has a complaint against each other, forgiving with one another as the Lord has forgiven you. Kung meron kayong conflict or merong complaint against each other, ano yung utos? Forgive one another. Bakit ako magpapatawad? Mukha naman siyang hindi nagsisisi. sabi ni Paul, as the Lord has forgiven you. Ang balikan mo ay kung ano yung tinanggap mo mula sa Diyos. So, we are to seek reconciliation. Huwag na nating patagalin kasi mas nagiging mahirap pag pinapatagal. Kaya yung naririnig natin na pagharapin mo at pag nagharap, magpatawaran kayo, wala nang reason kung ano yung mga nagawa. Ang immediate concern ay handa ka bang magpatawad dahil pinatawad ka ng Panginoon. May ganong ideya na ang unang basis natin ba't ako magpapatawad ay yung pagpapatawad na tinanggap natin sa Panginoon. So, gospel-centered pa rin. We don't deserve forgiveness. Pero ito yung binigay sa atin ng ating Panginoon. Alam natin yung mga baho at mga sarili nating mga kasalanan. Mga bagay na maaaring hindi alam ng iba pero alam ng Diyos, pero pinatawad ng Diyos. May totoong kapatawaran. Sabi doon sa Matthew 5:24, anong sabi? Iwan mo yung iyong handog at makipag-ayos ka. So, bago ka sumamba, makipag-ayos ka. Pero minsan ang iba, iniisip, nakakasamba sila nang hindi nakikipag-ayos. You want a kind of worship that glorifies God, follow God. Ang disenyo ay magpatawaran kayo. It displays God's glory when we forgive. Diba kaya manghang-mangha tayo nung yung asawa ni Charlie Kirk ay nagpatawad dun sa bumarel? Bakit? It displays God's forgiveness. Pagpapatawad sa hindi karapat-dapat. Ang inano natin, napakasama nun. Napakasama nun pumatay. Anong sabi ni Paul? Even the worst sinner. Ang pinakamalalang makasalanan ay merong kapatawaran, kung hihingi siya ng kapatawaran at pagpapatawad na ang pananampalataya ay mapapatawad ako dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo just because of the merit of Christ. Dahil kay Kristo. Yung iba kasi, mapapatawad ako kasi humingi ako ng tawad. Sa'yo pa rin. No? Pagpapatawad dahil sa tapos na ginawa ng Panginoong Jesucristo. So, another thing is yung service and sacrifice. So, we aim for God's glory in our relationship when we serve and when we sacrifice. Sabi dito ay serve without recognition, prioritize the weak. Yung binasa ko na Romans 15:1, sabi doon, we who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and do not please ourselves. Kaya sabi ko kanina kay Paul, ito din yung sagot doon sa usapan namin kagabi. Kailangan ba natin i-reform yung mga weak or ignorant or sa ilang mga bagay? Ang sagot ay yes.
ikaw na pinapalakas ng Diyos, kaya ka malakas para makatulong ka sa ibang mga kapatid. At napakaganda nun dahil nakikita natin yun sa loob ng iglesia. Yung iba ang ideya ay sobrang pabigat na sila sa akin, alis na lang ako. Hindi, kung sobrang pabigat sa'yo, para yon umabot ka rin. Nandun yung paglago. Yung pinag-uusapan namin si Kuy Koy, laki ng pinagbago daw sa laro ng basketball. Puro yun na lang Sinabi sa akin ngayon ngayong araw. Pero yung pagbabago na nakita nila kay Kuy Koy, dahil nagkaroon siya ng parang sabi dapat to balya-balyahin. Okay lang na makipaglaro ng balya-balya kasi mas natututo siya. Parang ganun din sa pananampalataya. Sometimes it is designed for us na magkaroon ng mga hardship in life as a Christian for us to also grow strongly so that we can even cater yung mas marami pang mahihinang Kristiyano. Kung siya gumagaling, tayo nagpapalakas para mas lalo pang makatulong. Yung even, hindi ko alam kung saan exactly, pero yung iba dahil pinagpala ka para makatulong ka sa iba. Ang usapin naman dun ay financial capability. No? But the same is true sa ating maturity. We are mature so that we can lead others to same maturity. Di ba? Sign of immaturity kung hindi nga tayo handang mag-lead ng iba. But again, in our service and sacrifice, na ipapakita yung kalwalatian ng Diyos even as we give joyfully to others. Hindi yung parang complain. Ako na lang lagi ang tumutulong. No, pero dahil ikaw yung paulit-ulit din nakakatulong, you are thankful and you become more joyful because you know God has provided you means to help the others. Natutulungan mo yung iba. And then lastly, yung decisions and ministry. Pinipili natin kung ano yung mga nag-edify sa atin as we lay down preferences for unity and as we seek the kingdom first. Ito yung inaano ko pa rin na pabalik-balik sa akin. Kahit mahirap, pipiliin ko kung ano yung nakaka-edify. Kahit mahirap, ang pipiliin ko is to lay down my own preferences para sa pagkakaisa at ikabubuti ng iglesia. And these things, choosing what edifies, laying down preferences, seek the kingdom first, makikita mo lang yan sa komunidad ng mga mananampalataya. No? Sabi ni Richard Sibbes, where Christ is the end, all things will be well. Kung si Kristo, yung ultimately na hinahangad din natin sa lahat ng mga ginagawa natin, ang lahat ng ito, kahit na nakikita mo na parang imposible, it will be well. Magiging maayos din. Aayos at aayos. Kaya wag nating bitawan yung pinakalayunin ng pagsasama-sama natin. So, ano yung mag-i-empower sa atin kapag nakakalimutan natin at nanghihina tayo or hindi na natin hinahangad yung kalwalatian ng Diyos. The power behind the community life is the Spirit. Ang Spirito yung nagbibigay ng pag-ibig sa hindi mga kaibig-ibig, pakikipag-isa doon sa tingin natin, hindi naman karapat-dapat makipag-isa dito, kabanalan and even endurance. Sabi ni John Owen, the Spirit alone plants and preserves grace in the heart of the believer. It is impossible for us, but the Spirit that we have in us, ito yung magpe-preserba sa atin na gawin yung mga bagay na hindi natin gustong gawin. And the Spirit will remind us, pursue God's glory. Ano pa yung mga magre-remind sa atin? So, hindi lang naman mystic. Minsan niniisip yung Spirit, mystical, no? Hindi natin pinaghihiwalay parati yung pagkilos ng banal na Espiritu kagaya ng iba. Kumikilos daw ang Espiritu dahil kinilabutan, bigla na lang nagsasayaw o ano man yung ginagawa. We know na ang pagkilos ng banal na Espiritu ay hindi hiwalay sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. So what empowers us is
lalo na yung salita ng Diyos. Ito yung humuhubog sa atin, ito yung nagpapabanal sa ating mga convictions, at ito yung dapat nagdidirekta sa ating mga relasyon sa isa't isa, ang salita ng Diyos. Hindi, masaya ako, ito yung gawin ko. No. Ano yung sinasabi ng salita? What else? What empowers us? The gospel. No? Kaya minsan sinasabi rin sa atin, balikan mo yung bautismo mo kasi pagpapaalala yun ng ebanghelyo, yung banal na hapag, pagpapaalala ng ebanghelyo, ano man yung nagpapaalala sa'yo na ebanghelyo, nagpapaalala sa'yo ng pangangailangan mo kay Kristo, huwag mo yun basta-basta bibitawan or magiging mababaw yung tingin. Because it will remind you na you are to pursue God's glory. No? The gospel humbles us kapag nagyayabang na tayo. No? May mga natututunan tayo. Ebanghelyo rin yung nagpapalaya sa atin at tumutulong sa atin para tayo ay makapagpatawad. The gospel gives us an identity in Christ. Ano pa? Corporate worship. Ito yung pagsasama natin sa pagsamba, ito yung nagre-reorient ng ating mga puso patungo kay Kristo, at ito yung nagpapatibay ng ating pagsasama-sama bilang isang iglesia. So, hindi mababaw yung pagsasama-sama para sumamba sa Diyos. And then we have here yung accountability. It keeps us walking in the light and us from sin. Kapag merong accountable sa'yo, yun ay paglakad sa liwanag, at yun din yung nag-iingat sa'yo sa pagkakasala and further na pagkakasala. Dapat natin i-examine yung ating mga habits, ano yung pinaglalaanan natin, ano yung mas pinipili natin, and from those good habits, we establish discipline. Kung ang gusto natin ay inward formation, kailangan din natin i-check kung ano yung posture ng heart natin at ma-establish yung mga discipline through the means of grace. So ano ngayon yung dapat nating gawin? If that would empower us para magawa yung kalwalatian ng Diyos, ang dapat nating mga tugon, yung nilagay ko dyan, is cultivate, stop, and commit. Yung habits, ano yung dapat nating i-cultivate na dapat nating ginagawa para ma-strengthen yung ating spiritual na mga kalusugan. So we have their personal habits, yung ginagawa natin mag-isa, prayer, confession, scripture intake, reconciliation, spiritual discipline. And then we have there yung corporate habits na consistent sa gathering, fellowship, missions, bearing burdens, and serving together. Ano naman yung mga dapat nating ihinto? Mga habits na pwedeng mag-damage ng ating spiritual health. Pwede kasing, mabuti. Pwedeng tingin natin okay lang naman, wala naman, minsan lang naman. But again, if it becomes a habit, and you see na very damaging yon sa spiritual health mo, ano example niyan? Minsan yung paggamit ng phone. Okay naman. Pero kung nagiging habit na at nakakasira na as you evaluate your spiritual health, you need to stop it. We need to also stop complaining. We need to stop hiding our burdens. We need to stop neglecting worship. Huwag nating baliwalain yung pagsamba. Actually, whenever a brethren would remind the church na hindi ako makakadalo, mabigat to sa amin, pagpapaalala yun na hindi niya binabaliwala yung pagsamba. Minsan, pwede mong maisip sa makasalanan pag-iisip natin na paulit-ulit na lang. Minsan, hindi na nga rin tayo naniniwala. No? But again, it shows na yung brethren na yun, kahit hindi makakarating, hindi niya pinapabayaan yung pagsamba. Pinapaalala niya, kayo, biyaya na makapagtipon-tipon kayo kasi hindi lahat may pribilehiyo na makapagtipon. Ay, pinag-uusapan natin. Yung iba nakakulong, yung iba may sakit, wala sila. Ay, sabi ni Pastor lang kanina habang nag-uusap kami, sabi niya, may mga tao na
hanggat kaya nyo pa, samantalahin nyo na makasama kayo sa pagsamba dahil darating yung time, manghihina ka, hindi ka makakasama sa pagsamba. So, may lakas ka ngayon, gamitin mo para makasama sa pagsamba. And then, we are to also commit. Habit that express yung spiritual maturity. Ano yan? So, we should make worship our priority. We are to pray together. Paglingkuran natin yung bawat isa. Ang ginagawa natin kasi, identify muna natin yung bawat isa. No. Kung ang pagkakakilala nila, Kristiyano sila, tinanggap sila na mananampalataya, you are to serve them regardless of your preferences. You are to forgive quickly. You are to practice hospitality. So pag niya, okay na RV naman tayo. Hindi. Kina Joel naman. Yun. Lagi lang kina Ate Angel. Si Ate Angel lang ba hospitable? Testing mo din. Kina Paul naman. Ikot. Kaya minsan pag nag-uusap mga kalalakihan, ikot tayo. No? Kasi meron naman talaga eh. We want to commit with, how we practice hospitality. Be accountable, bear burdens faithfully. So, further on that tomorrow sa pangangaral, bearing burdens faithfully. But again, it reminds us, itong session na to, that the chief end of our togetherness is the glory of God expressed through a loving, holy, burden-bearing community shaped by Christ. Kung gusto mo yung mga mahal mo sa buhay ay makilala kung sino ang Diyos, huwag tayong magsawa din na ipakita sa kanila yung kahalagahan ng mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Minsan ang nagiging nakikita lang sa atin ay linggo, wala tayo. Pero yung buhay natin na nakikita nila parati, hiwalay sa salita, hiwalay sa pananalangin, hiwalay sa mga bagay na nagpapabanal. No. Show them by living for the glory of God. Kaya kapag ikaw ay naiugnay sa iglesia na ang buhay ay ang kaluwalhatian ng Diyos, you are exalting, mas naihahayag yung kung sino yung Diyos kapag nagtitipon-tipon tayo. Continue to invite our loved ones sa mga gathering na katulad na ito dahil dito ipinapakita kung sino yung Diyos, ano yung dapat maging tugon ng mga tao sa Diyos. So, ang hamon sa atin, let this be our commitment as a church. Together. Convenient or inconvenient, mga challenging, lalo na sa mga challenging times, we are together for God's glory. Ang layunin natin at pagpapaalala natin sa kapatid, sa bawat isa, sa mga asawa natin, sa mga anak natin, sa mga nasa iglesia, gagawin natin ang mga bagay na minsan hindi natin maintindihan but for the glory of God. Again, hindi tayo nagsisettle so hindi natin maintindihan. We search the scripture and the Spirit lead us na i-apply yung mga natututunan nating katotohanan sa buhay ng iglesia. There is walang community na makakatulong sa atin sa usapin na ganun, kundi ang iglesia. Huwag nating baliwalain. If our concern is the glory of God, the church will be precious to you. If God's glory is your aim, the church will be precious to you. Kung sino yung sinasamahan mo, pinapakita nito kung sino yung pinapahalagahan mo. Hindi lang natin pinapahalagahan yung isa't isa, pinapahalagahan natin yung Diyos ng isa't isa. Manalangin tayo. Aming Diyos, maraming salamat. This seems to be a simple teaching, pero itong simpleng katotohanan na ito ay yung katotohanan na kailangan namin at hindi namin dapat bitawan. Minsan may iba-iba kaming naiisip, may iba-iba kaming nararamdaman, pero dahil sa Ebanghelyo, patuloy kami napapaalalahanan na kami ay para sa kaluwalhatian ninyo. At we are to display you as our God. We are to aim na ito yung mahalaga para sa pagsasama-sama namin. We give value to those who exalts you. Maraming salamat dahil binigyan mo kami ng iglesia
na kapag nakakalimutan namin kung ano yung pinakalayunin namin, meron kang visible na nagpapaalala sa amin na ang dapat naming layunin ay kalwalatian nyo dahil sooner or later, harap kami sa kalwalatian nyo, O Diyos. So we ask that you bless yung mga pagtuturo simula pa kagabi at nawa maging fruitful din yung mga discussions with regards to our realization on how important yung mga taong ibinigay niya sa amin. Salamat dahil hindi lang basta mga tao, mga kapatid yung binigay niyo sa amin, pamilya na nagpapakita sa amin kung sino kayo. Salamat dahil sa pamamagitan nito, lumalago kami sa pagkakilala sa inyo at sa pagsamba sa inyo. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.